Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon Kristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Amen. Thank you, Lord Jesus. Muli, thank you, Lord Jesus, sa araw ngayon na binigyan mo kami ng pagkakataon na mapakinggan ang iyong mensahe, O Lord, sa araw na ito. At ito'y ang pagpapatuloy ng ating paglalakbay patungo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ngayon atin pong nalalaman na ang ating kaligtasan, kapatawaran, lahat sa ating mga kasalanan at kabanalan ay mula sa tinapos na gawa ni Kristo. At atin po itong makakamtan kung tayo'y magtiwala, mananalig kay Kristo at ito po ay magpakailanman. No? At nangyayari ang lahat ng ito dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos, dahil sa kagandahang loob at habag ng Diyos sa atin, sa ating lahat na nagtitiwala sa Diyos at tatanggap sa kanyang natatanging regalo na walang iba kundi si Jesucristo. Amen? At ito'y biyaya, libre, na hindi na natin kailangang pagtrabahuan pa dahil si Kristo na po ang nagtrabaho para sa atin. Dahil wala po ni isang gawa natin ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang atin ay pananampalataya ng si Kristo, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na sa kanyang katagumpayan, tayo na nagtiwala sa kanya ang higit na nagtatagumpay. Amen? At bakit po higit tayo nagtatagumpay? Dahil mangkas lamang tayo sa tinapos ni Kristo. Dahil mahina ang tao. Mahina tayo, wala tayong magawa o kakayahan para maligtas, para mapatawad at para mapaging banal sa harap ng Diyos. Dahil lahat ng ating gagawin para malugod ang Diyos, ang tingin ng Diyos dito ay basura, basahan na tanging kay Jesucristo lamang ang ating kaligtasan. At ito po ang bagong tipan ng Diyos, ang bagong kasunduan ng Diyos na ang lumang tipan o kautusan ay anino na lamang ng nakaraan na dito mababasa natin yan sa Hebreo 10:1. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi lubos na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Amen? Na ang kautusan o lumang tipan ng Diyos ay hindi lubos ang kaligtasan, hindi tiyak ang kaligtasan dahil hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos. Kaya dapat po talaga mga kapatid na alam natin ang tamang paggamit ng salita ng katotohanan o rightly dividing the scripture upang hindi po tayo maliligaw sa ating paglalakbay o sa ating pagbabasa ng banal na aklat. Na kung babasahin po natin ang Hebreo 8 hanggang 10 o buong aklat ng Hebreo, atin pong lubos na maunawaan na hindi nalulugod ang Diyos sa anumang gawa ng tao, maliban sa isang tao. Sa isang haing nakakapawi sa lahat ng ating mga kasalanan, walang iba kundi si Kristo at tanging si Kristo po lamang. Kaya ito po ay mabuting balita, biyaya, full grace gospel. Wala tayong ambag, kundi ang pananaligan si Kristo nang walang pag-aalinlangan. Wala na pong ibang daan para tayong lahat ay maligtas, mapawalang sala at mapaging banal sa mata ng Diyos at upang makarating sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen? Napakalinaw po ng buhay na salita ng Diyos. Si Jesus lamang po ang daan para makapunta tayo sa langit. Hindi po si Maria o si Mama Mary ang daan. Hindi po ang ating relihiyon ang daan. Hindi po pastor, hindi po obispo, hindi po Santo Papa o anumang ministry ang daan, kundi si Jesus lamang po. Hindi po ang anumang gawa nating mabuti ang makaliligtas sa atin. Hindi po ang ating pagsisimba araw-araw, linggo-linggo ang makaliligtas sa atin. Hindi po
ang ating paghingi ng tawad araw-araw sa Diyos ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi po ang pagbibigay ng tithings o tithes ang daan ng ating kaligtasan o ano pa mang gawa natin na sa tingin natin dito tayo maliligtas. Sapagkat ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ulitin ko lang po, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Sapagkat sa ating napagbulay-bulayan sa part 5, at ito po ay biblical at kumukunik sa krus ni Kristo na tanging ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang paraan ng ating Diyos tungo sa ating tiyak na kaligtasan, kapatawaran at kabanalan. Amen? Dahil walang gawa ng tao, walang gawa o paraan ng tao, natin ang ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang atin ay sundin ang nais ng Diyos, ang pananaligan natin si Kristo, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus dahil ito'y kagandahang loob ng Diyos sa atin. Habag ng Diyos sa atin. Awa ng Diyos sa atin. Ito'y biyaya, libreng kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Dahil kapatid, kung hindi mo pananaligan si Kristo, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus, sino po ang gagawa nito para sa iyo? Sino po ang mananampalataya para sa iyo, para sa ikaliligtas mo? Dahil napakalinaw po sa Roma 3:22. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at Hintil. Amen? Dahil kung hindi po mananampalataya ang tao kay Kristo, ito po ang mangyayari. Juan 3:18. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Walang hatol pala ang sinumang nananalig kay Kristo. At ang hindi nananampalataya kay Kristo ay hinatulan ng parusahan. Buhay ka pa, hinatulan ka na. Sino? Ang hindi nananalig kay Kristo. Roma 8:1. Kaya nga hindi na hinatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Walang kahatulang parusa sa atin, sa ating lahat na nananalig kay Kristo, na sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ang kaligtasan po natin ay biyaya dahil si Kristo na po ang gumawa nito para sa atin. Amen? Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, kaya po tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili ng anumang ating ibig o free will. At binigyan niya tayo ng pagpipilian, no? Tubig o apoy, buhay o kamatayan. Dahil sa ating pagpili, tsak na yon ang ating patutunguhan. At ako po'y nananalig, nagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ang pipiliin ng bawat makapanood at makapakinig sa buhay na salita ng Diyos ngayon ay ang tubig at buhay ang pipiliin tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa ating pananampalatayang tapat, walang pag-aalinlangan, ito'y magbubunga ng mabubuting gawa. Kanino? Sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Nagbibigay tayo ng tithes o nag-love offering tayo dahil alam nating tayo ay pinagpala na ng Diyos. Na ang pagpapala natin sa araw-araw ay maging pagpapala din sa ating kapwa. Amen. Hindi yung nagbibigay ka para pagpapalain o para maligtas. Dahil may gumawa na po nito sa atin at si Kristo po yun.
Kaya po tayo'y naging mabuti dahil alam na po natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Nagsisimba tayo, nananalangin, nagbibigay, naging tapat, nagagalak na lagi ang puso natin sa araw-araw, na puno na tayo ng pagmamahal, puno na tayo ng pag-ibig. Pag-ibig mula sa Diyos dahil ang lahat pong iyan ay bunga ng ating pananalig kay Kristo. Pinagbunga ng Diyos ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen. Thank you, Lord Jesus. So ngayon po, atin nang ipagpapatuloy ang paglalakbay tungkol sa pang-apat at pang-limang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At atin pong alamin kung ang mga verses ay kumukonek sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord Jesus. No? Na ang pang-apat, we are healed by His stripes. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Na sa pagkamatay ni Kristo sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Kasalanan ng sangkatauhan upang ano? Upang mamatay na tayo sa kasalanan. At para ano? Para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano nga ulit ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ang pananaligan ang kanyang bugtong na anak. At sa ating pananalig na yon, hindi lamang pala kaligtasan ang ating tatamuhin, kapatawaran at kabanalan, kundi pati mga karamdaman natin ay pinagaling na. Tayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Thank you, Lord Jesus. Na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayo'y pinagaling na ang ating pananaligan. Ang atin lamang pananaligan natin ito. Have faith to Jesus. Amen. Tapos may mamimiluso po, no? Nagpapaniwala naman kayo dyan. Hindi naman yan totoo. Walang ganyan. Tayo ang gagawa. Tayo pa rin para maligtas, para mapatawad. Tayo lahat. Ito po ang sabi ng Diyos. Ito po ang nasasaad sa banal na kasulatan. Sino tayo para ating baliin ito? Napakalinaw po sa nasa ating pananampalataya, tayo'y pinagaling na sa pamagitan ng mga sugat ni Jesus. Yun po pala ang meaning ng mga sugat ni Jesus. Hindi ba tayo iiyak sa tuwa, sa galak, na kahit atong mga sakit, giayo na sa Ginoo? Na kahit karamdaman natin, hagip sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus? Kaya para sa akin, mga kapatid, kulang pa ang salitang salamat para sa ginawa ni Kristo sa atin. At maging effective po lamang ito, mga kapatid, kung tayo ay nananalig kay Kristo. Nananalig sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nang walang pag-aalinlangan. Thank you, Lord Jesus. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo'y magkasakit, magkasala, maparusahan. In short, ayaw ng Diyos na tayo'y mapunta sa impyerno dahil hindi po tayo nilikha ng Diyos para mapunta sa impyerno. Nilikha po tayo ng Diyos para sa Kanya, para maging tagapagmana sa Kanyang kaharian sa langit. Amen. Dahil yung unang taong nilikha ng Diyos, si Adan, binalaan na yon ng Diyos noon pa. Na nung nasa hardin, si Adan, mababasa natin yan, Genesis 2:16-17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Bakit winawarningan ng Diyos si Adan? Bakit binabalaan? Upang hindi mamamatay. Ibig sabihin po upang hindi magkakasala ang tao. Dahil ang pagkakasala ay tungo sa kaparusahan, tungo sa kamatayan, tungo sa impyerno. Buhay pa pero patay na sa mata ng Diyos. At ito po ang naman ng kasalanan ng tao, ng sanlibutan.
ang kasalanan ni Adan. Kaya po lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Kaya po, dahil sa isang tao na si Adan, pumasok ang kasalanan, ang kamatayan. Ngunit ito po ang good news, mga kapatid. Ito po ang napakamagandang balita sa mga nais maligtas, na sa pamamagitan din ng isang tao na si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala ng Diyos at sila'y maghari sa buhay. Amen. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon, no? Thank you, Lord Jesus, sa tunay na bayani, hero nating lahat, sa tunay na tagapagligtas natin. Nang sansinukob na mao si Kristo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At ito po ay kalooban ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos upang tayong lahat ay mapawalang sala at tayong lahat ay patungo sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Thank you, Lord Jesus. At ang context na ito tungkol kay Adan at Jesus ay mababasa po natin sa Book of Roma. No? Roma chapter 5 verses 12-21. Paki-check nyo din po mga kapatid at pakibasa, no? So maraming salamat po. Na dahil sa isang tao na si Adan, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao na si Jesucristo ay mapawalang sala ang lahat na mananalig sa Kanya. Amen. Thank you, Lord Jesus talaga. Isa pa pong verse, mga kapatid, na magpapatunay na tayo nga ay pinagaling na sa ating mga karamdaman. Isaiah 53:5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sobrang sakripisyo po ang ginawa ni Kristo para lamang tayo mapawalang sala. Nasugatan siya dahil sa ating mga kasalanan. Binugbog dahil sa ating kasamaan. At tayo'y gumaling dahil sa pahirap at hampas na kanyang tinanggap. At ito po'y biblical. Ito po'y pamaraan ng ating Diyos sa ating mga makasalanan. Hinaayaan niya na danasin ng kanyang anak ang lahat ng ito, ang lahat ng pagdurusa. Maligtas lamang tayong mga nananalig sa Kanya. Amen. Tapos marami pa rin ang kumukontra sa krus ni Kristo. Marami pa rin ang kalaban sa krus ni Kristo. Ayaw maniwala kay Kristo na nananampalataya nga, ngunit may kasamang gawa pa rin. Na nananalig kay Kristo pero kailangang susunod pa rin ako sa kautusan. Bahala kayo dyan, basta ako susunod sa kautusan para sigurado akong maliligtas. Na nananalig kay Kristo, pero madaming pero. Kung ganun po ang ating mga mentalidad, ibig pong sabihin, kulang pa ang ginawa ni Kristo. Kulang pa ba ang ginawang pagpapahirap kay Kristo? Kulang pa ba ang dinanas ni Kristo? Pasan ang krus, gilatos-latos tiya. Purong-purungan o purong-purong at tunukon, kulang pa ba yun? Kulang pa ba ang mga sugat ni Kristo? Kulang pa ba ang pagkapako ni Kristo? Kulang pa ba ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Para hindi natin paniwalaan? Tandaan po natin mga kaigsuunan, mga kapatid, wala na pong ibang itinakda ang Diyos para sa ating kaligtasan. Kapatawaran, kabanalan, lahat na. Tanging si Kristo po lamang. Kung hindi po tayo mananampalataya kay Kristo, saan po tayo tutungo? Sa buhay na walang hanggan ba? O sa impyerno? May tanong dito mga kapatid, no?
Bakit marami pa rin sa mga Kristiyano ay nagkakasakit? Na mga Kristiyano tumatanggap po ayan kay Kristo, mga nanampalataya kay Kristo, pero bakit marami pa rin ang mga Kristiyanong nagkakasakit? Unang Korinto 11:29. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Na ang sino mang kumain at umiinom o nagbabasa ng buhay na aklat o salita ng Diyos ay dapat pananaligan ito upang maging effective ito sa atin. Dahil kung hindi natin ito pananaligan, wala pong mangyayari. Kundi mauwi sa kahatulan, parusa, laban sa atin. Kaya nga po, iyan daw po ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo. At may iba nga pong namatay na. Halimbawa, may naramdaman tayong sakit. Imbis na pananaligan natin ang tinapos na gawa ni Kristo na tayo pinagaling na dahil sa kanyang mga sugat, nauna patuloy nating pumunta sa doktor o iinom ng gamot o ano pa man, no? Mga pain reliever. So ito po pala ang dahilan kaya napawalang bisa ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Na may karamdaman tayo, na-try ko talaga ito mga kapatid noon, hindi ko pa ito alam, yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus, na napuno ako ng kabalaka, alalahanin, lalo na sa akong mga anak, no? Na takbo talaga sa pa-check up talaga, na gamot talaga, inom gamot. So ito lang pala ang paraan para sa atin. Pananaligan na ang mga sugat ni Kristo ang dahilan noon para tayo ipagaligin sa lahat ng ating karamdaman magpakailanman. Kaya na-try ko talaga to mga kapatid, sa mga anak ko din, na Lord, salamat sa karamdaman ng aking mga anak. Dahil sila'y pinagaling mo na magpakailanman. Sila'y magaling na sa kanilang karamdaman. Thank you, Lord. Kaya dapat dito, kung ating itong lubos maunawaan, pananaligan natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Na masigit tayong nagtiwala sa doktor kaysa Diyos, no? Sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos walang bayad. Si doktor malaki maningil. Lalo na kung private ang ating mga doktor. Totoo, wala pong bayad ang biyaya ng ating Diyos. Kaya po, libre, pagpapala. Na amazing grace ito. Wala tayong gagawin. Wala tayong ambag. Lahat ang gumawa nito ang ating Panginoong Hesukristo. Na bilang Kristiyano, alam na po natin ang sikrito na naihayag na sa atin, na sa ating pananalig kay Kristo, kasama na ang kalusugan natin doon, na kung may karamdaman tayo, alam na dapat natin na kay Kristo ang kagalingan natin, no? Higit tayong magtiwala sa taas. Pananaligan natin ng walang pag-aalinlangan. Thank you, Lord Jesus. Na may isa pang tanong, bakit hindi natin kayang magtiwala sa Diyos? Bakit puno tayo ng pag-aalinlangan? Dahil mahina ang ating pananampalataya. Pabago-bago ang ating mga isip. Lalo na makarinig tayo sa mga sabi-sabi sa ating mga kapwa natin. Na mabilis labang malihis ng atong mga utok, mga isip. Puno na tayo ng pag-aalinlangan. So kung laging ganito, ang ating pagkatao, ang ating pag-iisip, paano natin malasap ang biyaya ng Diyos? Paano natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang habag sa atin? Paano natin makamtan ang kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan kung wala o mahina ang ating pananampalataya? Dahil hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananalig sa Kanya. Hebreo 11:6. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Napakalinaw po ng verse na ito. Kaya po dapat pananaligan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang regalo na si Kristo. Ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus upang tatamuhin natin ang pangako ng Diyos.
sapagkat kung ang ating pananalig ay pabago-bago, puno ng pag-aalinlangan, wala palang matatanggap na anuman mula sa Diyos. Santiago 1:6-7. Subalit ang humingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Amen? Kaya mga kapatid, i-activate po natin ang ating pananalig kay Kristo. Paganahin po natin ang atong pagtuo sa Ginoo sa tinapos na gawa ni Kristo upang tayong lahat kakamtan ang pangako ng Diyos para sa atin. Thank you, Lord Jesus. At ito po ang panglimang tinapos ni Kristo sa krus. We are blessed and highly favored, or charito. Tayo'y lubos na pinagpala at pinaboran ng Diyos. 2 Korinto 8:9. Hindi kailas sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang payamanin tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Literal po na paghihirap ni Kristo ang ating makikita sa verse na ito, na kahit siya'y mayaman, na 'di ba, pagsilang pa lamang ni Kristo sa pasungan na isinilang, samantalang siya ang may-ari ng lahat. Ama niya ang Diyos at siya din ay Diyos. Amen? Pero pinili niya ang pagiging mahirap. Bakit? Bakit niya pinili na maghirap sa sanlibutang ito? Upang payamanin tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen? Upang payamanin tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen? Hindi ba tayo lulundag sa tuwa sa biyayang ito para sa ating lahat na mga tao sa sanlibutan? Hindi ba tayo iiyak sa tuwa dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo sa atin? Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord. Pananampalatayanan po natin ito, mga kapatid. Dahil ito po ang katotohanan na matagal nang nalihim sa atin. At ngayon, niloob ng ating Diyos na ito'y inyong mapakinggan, ating mapakinggan, at ating malalaman. Namnamin po natin ang mensaheng ito at isabuhay sa araw-araw. Pananampalatayanan natin si Kristo nang walang pag-aalinlangan. Na hindi lamang sa pagsilang ni Kristo siya mahirap dahil lumaki din siya sa hirap. Lucas 9:58. May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Na parang ang saklap, no? Na parang sinasabi dito na buti pa yung mga hayop, may mga tirahan na matatawag, pero si Kristo ay walang sariling tirahan. So hindi lamang siya namuhay na mahirap, kundi namatay din siyang mahirap. Kung atin pong itong ianalisa, nakakaawa si Kristo. Nakakaawa pala ang sitwasyon ni Kristo noong siya ay nagpakatao. Pero pinili niyang maging ganun. Pinili niyang maghirap upang tayong lahat ay pasaganahin, payamanin. Amen? Pero hindi natin alam na ang mga hindi nananalig kay Kristo ang siyang tunay na kawawa, ang siyang tunay na mahirap. Ang sinumang hindi mananalig kay Kristo ang siyang totoong kawawa, ang totoong mahirap. Dahil ang kanyang buhay ay tungo sa kamatayan, kaparusahan na walang hanggan. Amen? Ayaw po ng ating Diyos na doon tayo mapupunta. Dahil mahal tayo ng ating Diyos, kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para tayo makarating sa kanyang kaharian. Mga kapatid, pananaligan natin ang ating Panginoong Hesukristo na ako'y nagpasalamat at nanalig sa ating Panginoon na ito din ay pakinggan sa aking nanay, mga kapatid, no? Mga pamangkin, mga kamag-anak, buong bansa, buong mundo, na pananaligan nating lahat ang ating Panginoong Hesukristo upang tayong lahat sama-sama sa kanyang harian, walang maiwan isa man. Amen. Thank you, Lord Jesus. Episode 1:6.
Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang regalo sa atin na tayo'y ginawa niyang bukod na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Thank you, Lord. Tayo'y bukod na pinagpala. Napaka-blessed natin. At tayo'y pinaburan na ng ating Diyos. Ang bukod na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos dito ay sa Greek translation, charito. Yung naririnig nyo po sa bandang hulihan ng ating vlog na charito. So yan po yun. Tayo'y bukod na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, di ba? Di ba natin ma-imagine gaano tayo kamahal ng ating Diyos? Thank you, Lord Jesus. Nasa English, praise the glory of His gift wherein He had made us blessed and highly favored by God. So yung blessed and highly favored dito ay charito. Kaya yung expression na natin ngayon, charito, na ibig sabihin tayo lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. So alam na po natin ngayon, ano ang charito? Yan po ay Greek word or translation ng blessed and highly favored. So ang charito na ito, ang blessed and highly favored o lubos na pinagpala, pinaburan, ay salitang ginagamit sa ating mga hintil at kay Birheng Maria. Lucas 1:28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." So yung lubos na kinalulugdan dito ay charito sa Greek translation, no? Kaya ang charito na ito, bukod na pinagpala, pinaburan ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos, ay ginagamit ng Diyos sa ating mga hintil at kay Birheng Maria. Nasa English, and having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women." So dito, ang highly favored dito ay charito. So alam na po natin, ang ating expression ngayon ay charito. Tayo lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. So dito po natin maunawaan na tayo pala ay lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. We are blessed and highly favored by God, or sa Greek word charito. So ano po ang ating gagawin upang makamtan ito? Pananaligan si Kristo. At si Kristo po lamang, no? So ito yung panglimang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos or charito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Na may isa pang verse na nais kong i-share sa inyong mga kapatid ay ito'y salita ng Diyos na dapat din nating malalaman at pananaligan. Lucas 11:27-28. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumisigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Uulitin ko lang po. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Thank you, Lord Jesus, na mapalad na si Birheng Maria. Ngunit dito sa verse na ito, napakalinaw, may higit pa pala na mapalad sa Kanya. At sino po ang tinutukoy dito? Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen? Mga kapatid, tupdin po natin ang mga salitang narinig natin ngayon mula sa Diyos. Pananaligan po natin ang natatanging regalo ng Diyos sa atin. Si Kristo at ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa katagumpayan ni Kristo sa krus, tayo po ang higit na nagtatagumpay dahil wala po tayong gagawin kundi ang mananampalataya at ang limang tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ang kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan, kasaganahan, ay tatanggapin natin at ito'y tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Na tayo ngayon ay nabubuhay na sa pananampalataya magpakailanman. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo, na kailanman hindi mauubos sa ating mga pamamahay. Hindi mauubos sa pamamahay ng mga mahal natin sa buhay at sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Amen? Thank you, Lord Jesus. Salamat talaga, Lord Jesus, no? Na nakakalula po
mga kapatid, ang biyayang ito para sa ating lahat. Amen? Kaya po, amazing grace ito sa ating lahat. Napaka-amazing ng biyaya ng Diyos para sa atin. Ito'y kagandahang loob ng Diyos sa atin, full grace gospel. At ito'y para sa ating mga hintil, walang gagawin kundi pananampalataya kay Kristo sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ano po ba ang pananampalataya? Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, na paniniwalaan na natin na matutupad ang lahat ng ating inaasahan o dinadalangin sa Diyos. Ang atin lamang gagawin ay i-activate natin ang ating pananampalataya, no? Na mamuhay tayo sa pananampalataya at hindi sa ating mga nakikita. At kanino ba galing ang pananampalataya natin? Sa Diyos ba o sa atin? Tingnan nga natin kung kanino galing ang pananampalataya na nasa ating puso ngayon. Roma 10:13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Amen. Na kung walang isinugo ang Diyos upang mangaral ng kanyang mga salita, walang mapakinggan ang tao, tayo. At kung walang mapakinggan tayong mga tao, wala ding sasampalataya. At kung walang sumampalataya, walang maliligtas. Amen. At ang sinugo ng Diyos para mangaral sa ating mga hintil ay si Apostol Pablo. Kaya kung wala si Apostol Pablo na sinugo ng Diyos, wala tayong mapakinggan na mabuting balita na ito. Walang maliligtas dahil walang sasampalataya, walang mananampalataya sa ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang buhay na salita na ito ay mula sa Diyos, Diyos mismo. Kaya walang maliligtas kung wala ang buhay na salita ng Diyos, kung walang isinugo ang Diyos na mangangaral sa lahat ng tao sa tibuok kalibutan. Walang pananampalataya ang tutubo sa ating mga puso. Kaya ang sagot kung kanino ba galing ang ating pananampalataya ay sa Diyos pa rin. Agree ba kayo sa akin, mga kapatid? Dahil yan po talaga ang katotohanan, no? Napakalinaw po na ang ating kaligtasan ay mula sa Diyos. Ang pananampalataya natin ay mula rin sa Diyos dahil sa kanyang buhay na salita na pinalaganap sa buong sanlibutan. Dahil napakalinaw po, kung walang mapakinggan, walang naririnig, paano tutubo ang pananampalataya? Kaya thank you Lord Jesus, pinatubo ang pananampalataya sa ating mga puso. Na overwhelming po talaga ang biyayang ito sa atin, mga kapatid, no? Na noong naihayag ito sa aking buhay, sobrang galak ng aking puso. At agad shinare ko ito sa aking nanay, mga kapatid, no? Na kung ito'y ibinahagi, at agad ko rin itong ibinahagi sa mga kapatiran sa pananampalataya, sa gawain ng Diyos, at ngayon sa inyo, mga kapatid. Hindi ko man kayo nakikita o nakikilala, pero ang lahat ng ito ay kalooban ng ating Diyos na maiparating sa lahat ang kanyang mensahe tungkol sa natatanging regalo niya sa sanlibutan. At ito ay si Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak. Pananaligan po natin si Kristo, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, upang tatanggapin nating lahat ang libreng kaligtasan, kapatawaran lahat sa ating mga kasalanan, kabanalan, kagalingan lahat sa ating karamdaman, kasaganahan, at tayo lubos na pinagpala at pinaboran ng Diyos. Charito! At ito'y tungo sa buhay na walang hanggan. At sino nga po ulit ang gumawa nito para sa atin? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you Lord Jesus. Dahil kung walang Kristong namatay sa krus, wala po tayong kaligtasan. Kung walang Kristong nag-alay ng kanyang dugo, wala pong kapatawaran lahat sa ating mga kasalanan. Kung walang Kristong nagsakripisyo, nagtiis hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hindi po tayo mapaging banal sa mata ng Diyos. Kung wala pong Kristong nabugbog, nagkapasa, nilatigo, at nagkasugat,
wala pong kagalingan tayong makakamtan. At kung walang Kristong nagpakahirap na kahit siya'y mayaman, pinili niyang maghirap upang tayong lahat ay payamanin, pasaganahin at lubos na pagpalain at paboran ng ating Diyos. Amen? Thank you, Lord Jesus. Kaya para sa akin kulang pa ang salitang salamat o pagpapasalamat sa ating Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. Na hindi natin deserve, pero ating tinanggap ito. At ito'y biyaya ng Diyos sa atin, regalo sa ating lahat na mga nananalig, nananampalataya kay Kristo. Kaya si Kristo po talaga ang totoong bayani sa ating mga buhay. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang nag-iisang regalo ng Diyos sa ating lahat, si Kristo. At si Kristo lamang po, wala nang iba. At sa ating pananampalataya, ito'y magbubunga ng mabubuting gawa. Dahil kung ang pananampalataya natin ay hindi magbubunga ng mabuting gawa, hindi totoo ang ating pananampalataya na sinasabi natin na nanampalataya tayo tapos masungit ka pa rin. Pangit pa rin yung ugali natin, magalitin pa rin, no? Mainitin pa rin ang mga ulo, na madamot pa rin. No? So hindi na ganun. Dahil kung ang ating pananampalataya ay mula sa puso, kusang magbunga ito, pagbungahin ito ng kabutihang gawa sa ating kapwa. Pagbungahin ito ng ating Diyos. Wala kang magawa, wala tayong magagawa. Mabuti ka, maging mabuti ka talaga magpakailanman. Dahil tinanggap natin si Kristo nang walang pag-alinlangan mula sa ating mga puso. Kaya dapat mula sa puso ang pananalig natin kay Kristo. Walang pag-alinlangan. Amen? Upang magbunga tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa, lalong-lalo na sa kapatiran natin sa pananampalataya. Dahil ito po ang haing kinalulugdan ng ating Diyos, na noon ang mga alay, hain ng mga tao ay hindi nalulugod ang Diyos. Pero dito sa kabutihang gawa natin, ito pala ang kinalulugdan ng ating Diyos. Hebreo 13:16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Ano daw po ang haing kinalulugdan ng Diyos? Ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa ating kapwa. Amen? Kaya kahit anong gawin natin mga kapatid, pag tayo tunay na nananalig kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, tutubo, magbunga tayo ng mabubuting gawa. Magbunga tayo ng pagtulong sa ating kapwa. Hindi na tayo bugnutin paman. No? So, ito po pala ang hain na kinalulugdan ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ipakalat natin ang pag-ibig, ang mabuting balita na ito, ang mabuting gawa para sa ating kapwa at hindi po ang galit sa ating mga puso. Ipakalat po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ipakalat po natin ang mabuting balitang ito, ang gospel of God's grace sa lahat, upang ang pagpapala sa bawat isa sa atin ay maging pagpapala sa lahat, maging pagpapala sa buong sanlibutan, upang tayong lahat sama-sama sa kanyang kaharian. Walang maiwan isa man. Amen? Thank you, Lord Jesus. Umaapaw po talaga sa galak ang aking puso, mga kapatid. Ako'y nagpasalamat at nanalig sa ating Panginoong Jesucristo sa chance na binigay niya sa aking buhay para maiparating sa lahat ang mensaheng ito na ipinangaral ni Apostol Pablo at sa lahat ng nangangaral ng mabuting balita ng gospel of God's grace, no? Fullness of grace, na si Kristo ang gumawa lahat nito para sa ating kaligtasan, kapatawaran, kabanalan, kagalingan, at tayo lubos na pinagpala at pinabura ng ating Diyos, o charito. Kaya mga kapatid, hindi po aksidente na napadpad kayo dito sa vlog, sa gawain ng ating Panginoong Diyos sa social media na ito, dahil nais ng ating Diyos na tayong lahat makarating sa kanyang kaharian. Ayaw niya na tayo ay masadlak sa kaparusahan, kamatayan sa impyerno. Maraming salamat mga kapatid na napakinggan nyo ang mensaheng ito. Patuloyin natin si Kristo sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang natatanging regalo ng ating Diyos sa ating mga buhay at ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus upang lahat tayo puno ng pagpapala sa araw-araw habang hinihintay ang muling pagparito ni Kristo upang lahat tayo tatanggap ng korona ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Amen! Thank you, Lord Jesus.
Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus talaga. At charito po sa ating lahat, mga kapatid na hindi ko man kayo nakikita, nakikilala. Charito po sa ating lahat. Tayong lahat ay lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. Charito po sa aking nanay, mga kapatid, pamangkin, mga kadugo, lahat, buong bansa, buong mundo. Tayo ay lubos na pinagpala at pinaburan ng ating Diyos. Amen. Thank you Lord Jesus.